Bago, ito namang, ewan ko anong gagawin nitong BRC sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson. Yun. Alam nyo, dyan magaling sa comeback si Ping Lacson. Di ba nung nawaran siya, nagtago, bigla nawala. Bumalik yung warrant, bumalik. Ang pagbabalik. Di ba? Yeah. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan naman po natin ito pong nakakatawang hirit po ni Atty. Topacio. Dito nga po kay Coratong Baliling. Mantakin mo mga kabayan si Coratong Baliling ay magbabalik po bilang chairman ng Blue Ribbon at mag-uumpisa na naman po yung kanilang hearing dyan patungkol nga sa flood control issue sa November 14 mga kabayan. Ang nakakatawang hirit po ni Atty. Topacio dito kay Coratong Baliling, ito daw pong si Coratong Baliling, magaling lang daw po, saan? Sa comeback mga kabayan. Magaling daw po sa comeback itong si Coratong Baliling. Tulad po nung kanyang ginawa noon, nung siya po ay nakasuhan. Nang dahilan nga po dito sa Coratong Baliling. Ito pong si Coratong Baliling ay nagtago. Kasi may warrant po siya mga kabayan Nagtago po siya at nung nawala na yung kanyang warrant, may comeback siya. Tumakbo po siyang senador at siya po ay nanalo. Kitang-kita naman po mga kabayan na yung galawan pong ganito ni Coratong Baliling. Akala mo naman siguro mga kabayan, tatangkilikin po siya ng taong bayan sa kanyang ganyang galawan. Lumang tugtugin na po yan, sir, yung mga comeback. Ganyan po yung galawan ni Trillanes, di ba? Yung po siya, nag-alsabalutan po siya at nag-Oakwood mutiny. Gusto mo patalsikin si Gloria, anong nangyari po? Sobrang kaduwagan, naglagay po ng kaldero sa ulo. Tapos nag-comeback, tumakbong senador, ayun, panalo. Yan po yung tawag po dyan mga galawang engot. Idol na idol po kayo ni Trilling Diba? Kaya pares po kayo ng galawan, ganyan, mga comeback. Akala nyo po tatangkilikin pa yun ng taong bayan, sir. Kaya ka nga nag-resign, di ba? Kasi alam mo na hindi lang yung mga kasama mo yung may ayaw sa'yo dyan sa ginagawa mong investigasyon. Dahil obvious naman po, pati yung taong bayan, ayaw doon sa ginagawa mong investigasyon na kung saan, kung sino-sino pong inaakusahan mo, na imbisa na si Romualdez ang matumbok, pusang gala, ang gusto mo, si Marcoleta pa ang makulong. Di ba? Ang gusto mo, si Gutesa pa ang makulong. Iniiba mo ang layo na. Kaya pati yung mga kasama mo, di ba, napapakamot na lang sa ulo. Kasi obvious yung galawan po ninyo ni Soto Tignan nyo, nung napangalanan si Romualdez, bigla nyong hininto yung hearing. Saan pong ginawa ninyo? Gumawa kayo ng paraan, nagpa-interview para i-discredit si Gutesa. At ngayon dinidiscredit nyo na si Gutesa at kinain na po yan ng media. Talagang binabalita, si Gutesa daw kakasuhan dahil sa dinaya daw po, pinigay yung affidavit, babalik na naman po kayo kasi tagumpay kayo sa ginawa nyo paninira kay Gutesa. Nagkakamali kayo, sir. Taong bayan po, matalino na. Hindi po katulad ninyong engot. Ito po mga kabayan, panoorin po natin yung birada po ni Atty. Topacio dito po kay Coratong Baliling. Atty. Topacio, pasok po. Tapos ito pa, natatawa ko etong si Gutesa, di sinabi ni Senator Lacson. Opo. O sinabi rin noong mga ibang mga tagapagsalita ng iba't ibang ahensya. Yes. Tapos na yung investigasyon at ang nangyari ay ayon doon sa notaryo, falsipikado daw yung kanyang pirma. Na naman. Sabi naman nung iba, sabi naman ni Senator Marcoleta, baka naman na-pressure lang. Bakit pa ulit-ulit yon samantalang irrelevant na po iyon na issue? Sapagkat falsipikado kay hindi yon, the fact remains that very same statement na nagtuturo kay
Speaker Romualdez na siya ay tumanggap ng mali-malitang salapi ay sinumpaan Ayun. sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. At hindi lang sinumpaan, Opo. siya ay na-interpellate pa ng mga senador. Hala. Mas mataas po ang antas ng statement na yon sapagkat siya ay na-interpellate o kumbaga sa korte by analogy, siya ay na-subject sa cross-examination kesa sa isang affidavit na ex parte po lamang. Anong ibig sabihin ng ex parte? Siya lang ang nagsasabi noon, siya lang nagsasalaysay. Hindi ko sinasabing ang lahat ng affidavit ay walang katuturan. Meron po. All notarized documents are entitled to full faith and credit upon their respective phases. Ibig sabihin, prima facie, yan ay totoo. Sinumpaan yan Okay. Ngunit, kung ibabatay natin sa antas ng bigat ng ebidensya, mas mabigat yung sa Senado. Sapagkat, humarap siya personally, mga senador ang nagtanong sa kanya, ang pinagsumpaan niya ay yung committee secretary, yung Blue Ribbon Committee, COMSEC, ang kanyang pinanumpaan. Bakit hindi kinonsider? Bakit walang kinonsider na mga testimonya na nagtuturo sa speaker? So, okay na ba yun? The Justice Andres Reyes? Lusot na ba? Iyan ang sinasabi ng mga tao. Kaya kanina kung mga kinig doon sa napakagandang interview ni Boss Dennis Antenor doon sa isang ekonomista. Kaya ganyan ang piso, tatama na ng 60. At sa black market nga daw talo na talaga. 60 na walang kumpiyansa. Bakit? Dahil naaamoy-amoy na yata ng mga tao na walang manyanyari. Ayan na. Di ba? Sinasala na. Yun lang. Bakit doon lang tumigil? Ang daming mga lumalabas sa Batangas, yung kay Congressman Luistro, yung kalye, di ba? Na nagigiba na. Na after mag-release ng 100,000,000 piso, wala pa rin kalye, lupa pa rin, at yung lupa ay parang naguguho na. Ano naman nangyayari? Di ba? Ang dami, di ba? 13 ba? Yes. Na congressmen. 14 yun. 14 pa pala. Bakit hindi napasama? Although, tingnan pa rin natin, kasi wala naman tayong choice kundi tingnan natin. Tingnan natin. Partial report pa lang naman ito, ay tingnan natin kung anong gagawin both ng ICI at ng Ombudsman na alam naman natin ay pinilit lang na maging ombudsman at walang ginawa kundi unang-una binanatan si VP Sara. Ang dami-daming dapat imbestigahan. Binanatan yung pinalitan niya na Associate Justice. Bumanat na pinasususpinde si Joel Villanueva. Alam na nating target ng administrasyon na ito si Joel Villanueva, si Senator Joel Villanueva. Pinasususpinde, napahiya naman, hindi kasi nag-aral. Yung formally, baka nakalimutan na daw. Paano nakalimutan na? Nasa hukuman. Paano? Walang ginawa kundi magpa-press con. Gusto niyang nakikita sa camera. Napapanood niya yung mukha niya sa YouTube. Yung ba yun? Bago, eto namang, ewan ko anong gagawin itong BRC sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson. Alam nyo, dyan magaling sa comeback si Ping Lacson. Di ba nung nawaran siya, nagtago, bigla nawala. Bumalik yung warrant, bumalik. Ang pagbabalik. Di ba?